Hindi na rin muna magsusuot ng uniforme ang mga empleyado ng House of Representatives, HOR, para maiwasan ang galit at panghuhusga ng publiko. Ito'y dahil pa rin sa isyu ng malawakang korupsyon sa bansa, partikular na sa mga anomalya at irregularidad ng mga flood control projects sa bansa. Ayon kay House Speaker Faustino Boji, D3, may mga manggagawa at staff ng Kamara na nagdesisyong huwag munang isuot ang kanilang mga uniform sa tuwing papasok dahil sa takot na makumpronta at mapagdiskitahan ng mga tao. Alam kong hindi madali ang sitwasyon ng Kongreso sa panahong ito. Mabigat ang hamon sa ating institusyon at maging sa bawat isa sa atin. May nabalitaan nga po ako na may mga kasamahan tayong kailangang magpalit o mag-alis ng uniforme bago pumasok dahil sa takot na mapag-initin habang nagko-commute papunta dito sa Kongreso, pahayag ni D. Pagpapatuloy pa niya, masakit mang tanggapin, talagang bumaba ang tiwala ng taong bayan sa ating institusyon. Pero ito rin ay paalala na mas kailangan nating pagbutihin ang ating trabaho at ibalik ang tiwalang iyon sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod. Tandaan lang natin lahat, sa bawat bagyo, may araw na muling sisikat. Sa bawat gabi ng dilim, may liwanag na paparating. Laging may liwanag sa dulo ng bawat lagusan, pagbabahagi ng opisyal. Nagpaabot naman ang House Speaker sa lahat ng empleyado ng Kamara na patuloy ang paglilingkod sa publiko sa kabila ng sitwasyon ngayon. Walang batas na maipapasa at walang sesyon na maisasagawa kung wala ang inyong sipag at dedikasyon. Walang katumbas na salita ang aming pasasalamat. Muli, maraming salamat sa inyo, ani D. Ito ang paalala na sa Kongreso, walang nag-iisa. Lahat tayo ay may mahalagang papel, mula sa mga mambabatas hanggang sa mga simpleng kawani, upang magtaguyod ng isang makabayan, tapat at maaasahang paglilingkod, saad ng kongresista. Nauna rito, ipinag-utos din ni Department of Public Works and Highways, DPWH, SEC. Vince Dizon na huwag munang ipasuot sa mga empleyado ang kanilang prescribed uniform dahil may ulat na nakararanas umano ng bullying at harassment ang mga ito. Ang pinakamasakit na tinatamaan dito sa lahat ng nangyayaring ito, dahil sa ilang mga masasamang mga tao dito sa DPWH, ay yung mabubuting tao dito sa DPWH na mas nakararami. Kawawa naman sila, kapag sumasakay sila sa MRT, sa jeep, sa bus, nakadap uniform sila, hinaharas sila, ang pahayag ni Dizon sa isang panayam.